Wala silang magawa sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi sila makalapit. Mukhang walang may lakas ng loob na lumaban sa akin dito. Ano kaya kung pumunta ako sa bayan? Baka sakaling may malakas akong makalaban doon. Joaquin, tumigil ka. Huwag kang magpalamon sa kapangyarihan ng karit. Hindi ako nagpapalamon sa kapangyarihan ng karit. Ginagawa ko lang ang kagustuhan nito at kung ano ang talagang gamit ng karit na ito. Pag-uusap ng dalawa. Dali-daling umiwas si Nakadoy dahil winasiwas ni Joaquin ang karit papunta sa kanilang direksyon. Naloko na. Paano tayong makakalapit sa kanya? Kahit hindi ka direktang tamaan ng talim ng sandata, mamamatay ka pa din. Ano ngayon ang gagawin nating Kadoy? Sa ngayon hindi ko alam, Karamon. Kailangan natin Teka, nasan si Joaquin? Laking gulat nito dahil biglang nawala ang binata. Masama ito. Magpapadala ko ng mga kasamahan para sundan siya. Kadoy, pag-usapan natin ang susunod na akbang. Hindi dapat makarating si Joaquin sa bayan. Wika ni Karamon. Hindi akalain ni Kadoy na aabot sa ganito ang pangyayari. Inakala ng binata na magiging maayos ang lahat kapag nasa pangangalaga ni Joaquin ang karit dahil siya ang tagapagmana nito. Ngunit isang bagay ang nakaligtaan ni Kadoy. Ito ang likas na katangian ng karit. Nagkamali ako ng tanggihan ng pag-iwan niya sa akin ng sandata. Sana tinanggap ko na lang upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Hindi to ang panahon para sisihin ang sarili, Kadoy. Ang kailangan nating pag-isipan kung paanong mapipigilan ng Joaquin na iyon. Teka, saan mo ba kasi nakilala ang taong yan? Nagpagawa siya sa akin ng gamit pang tabas ng damo. Hindi ko naman nakalain na karit pala ni Magwayan ang ipapagawa niya sa akin at yan na nga ang nangyari. Tama si Karamon. Hindi dapat sisihin ang sarili, Kadoy. Hindi mo naman inaasahan na mangyayari to eh. Ituon natin ang pansin sa paghanap ng paraan kung paano matatalo ang karit. Ang iyong ama, siguro naman may nalalaman tungkol sa ganito mga sandata. Wika ni Solomon. Kasalukuyan silang nag-uusap sa tahanan nito habang ginagamot ang ilang sugatan. Hindi ko lang alam, Solomon. Kailangan ko siyang makausap. Pinasundo ko na siya sa mga tauhan, Kadoy. Bukas ng umaga ay nandito na sila. O siya, magpahinga muna kayong lahat, lalong-lalo ka na, Kadoy. Ipahinga ang isipan at katawan. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kung magulo ang isipan mo. Naiintindihan ko, Solomon, at maraming salamat. Mas mabuti nga sigurong maidlip muna ako sandali. Ganyan din ang gawin ng iba sa atin. Magsalitan tayo sa pagbabantay. Wika ng sarhento. Wala namang nangyari ng gabing iyon. Hanggang kinabukasan maaga pa lang ay nagising na si Nakadoy. Sinalubong sa daan ang kanyang ama. Pagdating sa nayon, nag-agahan lang ang mga ito at pinag-usapan ang susunod na plano. Pasensya na sa abala, Mang Seloy. Ngunit kakailanganin namin ang iyong kalaman tungkol sa sandata ng mga bathala. Kaunti lang ang nalalaman ko tungkol sa mga sandata. Ngunit kung ang itatanong nyo ay tungkol sa sandata ni Magwayan, siguro hindi na kailangan pa ng dalubhasa para matukoy ang dahilan kung bakit nilamon ng kadiliman si Joaquin. At imbes na ang sandatang sumunod sa kanya, siya ang pinapasunod nito. Wika ni Mang Seloy. Dagdag pa nito. Ang sandata ni Magwayan ay mismong karet na ginagamit nito upang sumundo ng kaluluwa ng mga namatay. Ayon pa sa matanda, may kapangyarihan ito na kumuha ng kaluluwa ng mga nabubuhay. Ito ang kinakatakutan namin, Tay. Dahil ilan sa mga kasamahan na ang namatay dahil sa karet. Paano ba nating mapipigilan ang sandatang yun? Ano ka ba naman, Kadoy? Hawak mo na ang sandatang makakapigil sa karet. Ang kailangan lang ay gamitin mo ito.
Hindi ko po ginagamit ang martilyo sa pakikipaglaban at ni minsan hindi ko pa nasusubukan dahil alam ko ang kakayahan nitong lumikha ay may kakibat na kakayahang sumira. Ikaw na mismo ang nakasagot sa tanong mo. May kakayahang lumikha at sumira ang martilyo ni Mapulon. Ito ang likas niyang kakayahan na maaari mong gamitin para matalo ang karet ni Bagwayen. Nasubukan mo na ang kakayahan nitong lumikha. Ngayon pag-aralan mong gamitin ang kakayahan nitong makasira. Mukhang mahabang panahon ang gugugulin ko para dyan. Pero sige, sisikapin ko po tay. Kung ito lang ang tanging paraan para mapigilan natin si Joaquin. Si Mapulon ang bathala ng paglikha at pagkawasak. Sinasabi sa alamat na siya ang simula ng lahat ng buhay dito sa mundo. At ang martilyong hawak mo ang siyang gamit ng bathala para isagawa ang dakilang plano ng paglikha. Kung ganon nasa atin ang kasagutan, kailangan na lang nating pag-aralan kung paano ito gagamitin. Kadoy, nasa likod mo kaming lahat. Wala na akong kakayahan, pero nananatili pa rin sa akin ang kaalaman sa lihim na karunungan. Ganon din ako. Maaari kitang tulungan para palabasin ang kakayahan ng martilyong yan. At syempre hindi naman ako magpapauli. Sa abot ng aking makakaya, tutulong ako. Napangiti si Kadoy dahil naramdaman nito ang pagkakaisa sa kanyang mga kasama. Wala na tayong dapat sayangin na panahon. Marami ang mapapahamak kapag nagtagal pa ang problema kay Joaquin. Simulan na natin ang plano. Ako mauuna. Maaari niyo ba kaming iwanan sandali? Wika ni Solomon. Kagad naglabasan ang mga tao sa silid. Naiwan silang dalawa ng binata. Ano ang kailangan kong matutunan mula sa iyo? Mula sa mga bathala ang sandatang yan. Sa makatuwid, may koneksyon ito sa mga celestial na siyang pangunahing pinagmulan ng kapangyarihan naming mga antingero. Maaaring may mga dasal na magpapagana sa kapangyarihan ng sandata. Pero bago ang lahat, nais kong makita kung paano mong gamitin ang martilyo. Wika ni Kadoy. Naglakad ang mga ito palabas ng kubo. Nagtungo sa pandayang ginawa noon ni Kadoy. Kumuha ito ng kaperasong bakal at inilagay sa nagbabagang pugon. Panoorin mo maaaring gawin ng martilyo ni Mapulon. Kinuha nito ang kaperasong bakal, inilapag sa landasan. Gumawa ito ng maliit na punyal mula sa patapong bakal. Pangkaraniwan lang naman ang ginawa mo, Kadoy. Anong kakaiba sa punyal na ito? Kinuha ng binata ang punyal mula sa kamay nito. Itinarak sa landasan. Nanlaki mga mata ni Solomon dahil walang kahirap-hirap na bumaon ang sandata. Imposible. Gawa sa solidong bakal ang landasan na yan. Paanong bumaon ang punyal na parang putik? Hindi makapaniwala si Solomon sa nakikita. Sa tanang buhay, unang beses palang makakita ng ganong katalim na sandata. Hindi lang basta talim at tibay ang pinagkaloob ng martilyo. Nagbibigay din ito ng buhay sa mga sandatang nagagawa nito. Kung ganito ang kayang likain ng martilyo ni Mapulon, ano kaya ang kakalabasan kapag ginamit ito para makasira? Yan ang ayoko sanang alamin. Pero kailangan. Pag-uusap ng dalawa. Sinimulan ni Solomon ang pagtuturo tungkol sa mga dasal. Kaso nga lang wala sa mga ito ang nakapagpagana ng sandata ni Kadoy. Ikinalulungkot ko, Kadoy. Mukhang hindi ako makakatulong. Huwag kang mag-alala. Alam kong ginawa mo ang lahat. Maraming salamat. May natutunan akong bago. Magagamit ko ang mga aral na ito sa tamang panahon. Wika ni Kadoy. Matapos ay nagpunta ito kay Caramon. Mukhang wala kang nakitang kasagutan kay Solomon. Tama ho kayo pero ayos lang. Kahit papano, may mga natutunan din ako.
Hindi rin ako sigurado kung may maitutulong ako, Kadoy. Pero hayaan mong gawin ko ang aking makakaya. Naiintindihan ko. Malaking tulong pa rin yan at kahit papano, may bagong aral ako matututunan. Simulan na ho natin. Hindi na nagsalita ang matanda. Bigla itong sumugod, bagay na ikinagulat ng binata. Ginamit nitong panangga ang kanyang martilyo. Naputol ang itak ni Caramon. Nakita mo ba kung ano ang nangyari sa itak ko, Kadoy? Naputol po ang talim ng itak. At hindi lang basta naputol. Nadurog pa ito. Ipinapaiwatig lang ng pangyayari na anumang bagay na nilikha gamit ang martilyong iyan ay kaya din itong sirain. Ang karet ni Magwayen, isa sa mga sandatang nilikha ni Mapulon, kaya madali mo itong masisira. Ngunit kailangan mong makalapit bago ito magawa. Yun na nga ang problema, Caramon. Hindi tayo makalapit kay Joaquin dahil sa oras na tamaan ka kahit ng bugso mula sa karet, siguradong magiging kwento ka na lang. Ako nang bahalang magturo sa'yo kung paano ka makakapasok sa depensa ni Joaquin. Caramon, ako na pong bahala dito. Maraming salamat. Paano mo gagawin yan, Sargento? Hindi nga tayo makalapit kay Joaquin eh. Tama ka. Hindi ko nagawang makalapit. Pero pinag-aralan ko ang kilos ni Joaquin. Hindi niya alam kung paanong gamitin ang tama ang karet. Iisang direksyon lang ang kanyang atake. Yon ay pagwasiwas nito ng palang. Wika ni Sargento Temyo. Pinag-isipan ni Kadoy ang sinasabi ng matanda. Napagtanto na tama ang sinasabi nito. Bagaman kontrolado ng karet ang isipan ni Joaquin, nasanay naman ang katawan nito sa pagtatabas ng damo. Oo nga no. Tama ho kayo. Hindi ko siya nakitang magbago ng direksyon sa pag-atake. Pero anong kinalaman nun, Sargento? Sa oras na umatake si Joaquin, ang tanging sentro ng kanyang depensa ay pangtaas na bahagi ng katawan. Hindi nito napoprotektahan ng kanyang mga binti na malaki niyang kahinaan. Sa oras na mapinsala mo si Joaquin, maaaring mawala ang atensyon niya at tuluyang mabitawan ng karet. Yon ang kaisa-isa mong pagkakataon para agawin at sirain yon. Ngayon, para lubusan mong maunawaan, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Kumuha ito ng pangkaraniwang karet na pangtabas ng damo. Winasiwas ng pahalang na parang naggagapas. Tama. Maaari akong umatake sa bandang paanan ni Joaquin. Tama ka, Kadoy. Pero kailangan ng perpektong pagkakataon para gawin yon. Isang pagkakamali lang, siguradong mamamatay ka. Alam ko po, Sargento. Maraming salamat. Kahit papano nabubuhayan ako ng pag-asa. May paraan para talunin si Joaquin at tuluyang pigilan ng karet. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay pinunta ni Kadoy ang ilan sa kanilang mga kasama at sinabing maganda. Dahil sisimulan nila ang pagtugis kay Joaquin. Sumakto naman ang pagdating ng mga tauhan ni Sargento Temyo na nagmamanman. Nagawa ng matukoy na mga tauhan ko ang kinaroroonan ni Joaquin. Kailangan na nating bilisan, Kadoy, bago pa masira ng taong yon ang baryo. Wika ng Sargento. Dali-daling nag-ayos ng kagamitan si Kadoy. Pinuntahan ang kinaroroonan ni Joaquin. Hindi naman ito kalayuan sa kanilang kinaroroonan, kaya mabilis na narating ang lugar. Sa bungad pa lang ng baryo, dinig na ang sigawan ng mga tao. May ilang ding nagtatakbuhan palayo sa lugar. Dali-daling tumakbo si Kadoy papasok sa lugar at dito nakita ng binata ang pinsalang nagawa ni Joaquin. Mabaging langit. Anong nagawa mo, Joaquin? Nagkalat sa paligid ang bangkay at ang mga sirang bahay. Biglang nakaramdam ng matinding galit si Kadoy, lalo pa nang makita ang mga bata
at matanda na wala ng buhay. Dali-dali itong tumakbo papunta sa pinakaloob ng baryo. Hinanap si Joaquin. Nakarinig ng malakas sa sigaw ang binata kaya sinundan niya ito at doon ay nakita ang hinahanap. Joaquin, itigil mo na ang ginagawa mo. Malaki na ang pinsalang naganap. Gumising ka! Huminto si Joaquin at nilingon ng binata. Manong Kadoy, nandito ka na pala. Tignan mo, naisa sa katuparan ko na ang tungkulin ko bilang taga-sundo ng mga kaluluwa. Nililinis ko na ang mundo. Bakit mo ako pinipigilan? Hindi ba ito naman ang nais ng mga bathala? Hindi ito ang gustong mangyari ng may likas sa mundo at lalong hindi ikaw ang magsasagawa nun. Kaya bitawan mo ang karet. Itigil mo to! Bitawan ang karet? Bakit ko naman gagawin yon, Manong Kadoy? Kung natatandaan mo, hindi ba iiwanan ko na sana sa pangalaga mo ang karet na ito? Pero ikaw ang nagsabi na ako ang masigit na karapat-dapat na mangalaga ng sandata dahil ako ang tagapagmana nito. Tama ka. Pinagsisisihan ko ang bagay na yon. Tignan mo ang paligid, Joaquin. Hindi ka ba naaawa sa mga pinatay mo? Naaawa? Bakit naman ako maaawa sa kanila? Ito ang kagustuhan ng mga bathala, ang maging malinis ang mundo. Isinasagawa ko lang ang tungkulin ko, Manong, kaya wala akong pinagsisisihan. Dito napagtanto ni Kadoy na hindi karet ang may kagagawa ng lahat, kundi mismong si Joaquin. Kung ganon, nilinlang mo ko simula pa lang. Masyado kang mabait. Yan ang napapala ng mga taong sobrang mapagbigay sa kapwa. Oo, tama ka. Nilinlang kita para muli mong buhayin ang karet na sinira ng iyong ama. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba naikwento sa'yo ni Mang Siloy ang nangyari sa kanila ng nanay ko? Maraming taon na ang nakakaraan. Nilingon ni Kadoy ang ama na noon ay nakatayo sa tabi ni Caramon. Tay, anong sinasabi ni Joaquin? May alam ka ba tungkol dito? Maaring hindi niya ako nakikilala, pero hayaan mong ipaalala ko lahat, tanda. Ang aking ina ay si Ofelia. Pinatay mo siya gamit ang mismong martilyong hawak ng anak mo. Nanlaki ang mga mata ni Mang Siloy sa mga narinig. Nagbalik sa alaala nito ang mga pangyayari. Maraming taon na ang nakakaraan. Kaunting pagbabalik tanaw sa buhay ni Mang Siloy. Nang mga panong ito, hindi lang kilala bilang panday si Mang Siloy, kundi isang mabangis na manunugis sa mga aswang at mambabarang. May kaunting kaalaman sa lihim na karunungan. Ngunit ang kinakatakutan na mga kalaban ay ang hawak nitong sandata. Minsan nang nagkaharap si Mang Siloy at ang kilalang mambabarang na si Ofelia sa isang laban, nang barangin nito ang anak na malapit na kaibigan ng matanda. Halos ikamatay ito ng dalaga, kaya naman gano'n na lang ang galit ni Mang Siloy. Nagpa siya itong tugisin ang ina ni Joaquin. Sa tulong ng mga manggagamot, natunto ni Mang Siloy ang kinaroroonan nito. Ofelia, ayokong humantong sa hindi ka nais-nais na tagpo ang pagharap natin. Kaya pakiusap, tanggalin mo ang sumpa sa anak ni Juan. Bakit ko naman gagawin yon, Siloy? Ano bang punot dulo ng pangyayaring ito? Ano man ang dahilan, hindi yun sapat para gamitin mo ang kapangyarihan ng barang para parusahan ng dalaga. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ng isang ina. Masakit para sa akin ang makitang umiiyak ang anak ko dahil sa pangloloko ng anak ng kaibigan mo. Alam ko ang nangyari at nauunawaan ko ang galit mo, Ofelia.
Ngunit alam mo na hindi ito ang solusyon. Nadala ka ng galit at pagdanais na makapagiganti. Nararapat lang sa kanila ang ginawa ko. Tinuruan ko lang ng leksyon ng anak na dalaga ni Juan. Harap-harapan niyang niloko ang anak ko si Loy. Pero sa kabila ng ginawa niya, alang-alang sa'yo, tatanggalin ko ang sumpa. Maraming salamat, Ofelia. Pangako gagawin ko ang abot ng aking makakaya para masolusyonan ang lahat ng ito. Maayos na sana ang lahat. Ngunit nang paalis na si Mang Siloy, narinig nito ang malakas sa sigaw ni Ofelia. Dali-daling pumasok sa tahanan ng matanda. Nakitang nakabigti sa kanilang sala ang panganay na anak nito. Mabaging langit. Ofelia, kumuha ka ng upuan. Nagawa nitong ibaba ang binata. Kaso nga lang hindi na nailigtas ang buhay. Wala na ang panganay kong anak si Loy. Gawa ito ng kaibigan mo. Kaya pasensya na lang tayo. Kapag gumadlang ka pa sa plano ko, ituturing kitang kalaban. Wika ni Ofelia. Tumayo si Mang Siloy. Naglakad palabas ng tahanan. Nakita nito ang nakababatang anak ng kaibigan. Nakatayo sa pintuan habang pinagmamasdan ang kanyang ina at kapatid. Napailing na lang si Mang Siloy dahil sa mga nangyayari. Hindi nito inasahan na ganon ang kakalabasan ng ginawa ng anak ni Mang Juan. Ilang araw ang lumipas. Dinala sa simbahan ang bangkay ng anak ni Ofelia para bindisyonan. Kaso nga lang ayaw itong tanggapin dahil ang ikinamatay nito ay pagpapatiwakal. Bagay na lalong ikinagalit ni Ofelia. Muli nitong binalikan ng anak ni Mang Juan at tinuluyan. Kaya naman walang nagawa si Mang Siloy kung hindi harapin ito at pigilan. Dali-daling sinugod ng binata si Ofelia, dala ang martilyo ni Mapulon. Nakita nito ang matandang mambabarang na hawak ang karit ni Magwayen habang nakatayo sa bakuran. Alam kong darating ang pagkakataong ito, Siloy. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama, kaya kung naparito ka para pigilan ako, pasensya na. Pero ituturing kitang kalaban. Hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang lahi ng wanayan. Pasensya na din, Ofelia. Kaibigan kita, pero hindi ko mapapayagan na gamitin mo ang sandatang yan sa paghiganti. Wika ni Mang Siloy. Dali-daling sumugod si Ofelia, nakagad namang sinalubong ng matanda. Nagpang-abot ang dalawa. Nagpalitan ng mga atake. Kapwa ayaw magpatalo ng mga ito. Ngunit nakakalamang si Mang Siloy hanggang sa tuluyan nitong maputol ang hawak na karet. Bumagsak ang talim sa lupa na siya namang naging pagkakataon para kay Mang Siloy. Sirain nito ng tuluyan. Isang malakas na hampas ang pinakawalan ng matanda, dahilan para masira ang karet. Nakakapanghinayang man na gawin to, Ofelia, pero wala na akong pagpipilian. Kasabay ng pagkasira ng karet, ang pagkawala ng kapangyarihan mo bilang mambabarang. Wala ka magagawa kung hindi ang sumuko. Wika ng binatang si Siloy. Sa pag-aakalang susuko si Ofelia, naglakad ito palabas ng bakuran. Hindi pa man nakakalayo ang matanda. Dinampot ng mambabarang ang itak na nakasandal sa gilid ng tahanan. Sinugod si Mang Siloy. Mabilis namang nakalingon ng matanda. Sinangga ang atake nito. Nagpakawala ng malakas na bugso ng enerhiya ang martilyo, dahilan para tumalsik ng malayo ang mambabarang. Tumama ito sa isang puno na naging sanhi ng kamatayan. Napailing na lang si Mang Siloy dahil labag sa kalooban niya ang nangyari. Nang mag-angat ng tingin ng matanda, nakita nito ang paslit na si Joaquin. Nakatitig lang ng masama sa kanya habang patuloy na umiiyak. Balik tayo sa kasalukuyan.
Simula ng araw na yon, hindi ako tumigil sa paghanap sa inyo. Hindi rin nawala ang galit ko sa ginawa niyong pagpatay sa nanay ko. Hindi ko rin ginusto ang nangyari. Sinubukan kong pigilan si Ofelia pero wala akong nagawa dahil siya mismo ang sumugod kahit alam niyang pwede siyang mapahamak. Huli na ang lahat para pagsisiyan mo ang nangyari at ngayong abot kamay na kita. Sa tingin mo, papalampasin ko pa ang pagkakataong to. Nang mga sandaling iyon, si Kadoy ang nagsalita. Naririnig mo ba ang sarili mo, Joaquin? Anong magagawa ng paghiganti? Lalo kang ilulugmok sa putikan. Ikaw na rin ang nagsabi, huli na ang lahat. Kaya ano pa ang dahilan mo para gawin ang bagay na to? Marami. Gusto kong linisin ang mundo. Alisin ang mga taong kagaya nyo. Ipagiganti ang kamatayan ng aking ina at kapatid. Wika ni Joaquin, sabay wasiwas ng sandata. Mabilis namang itinulak ni Kadoy ang ama. Tay, umalis na kayo dito. Ako nang bahala kay Joaquin. Anak, isang bagay lang ang hihilingin ko. Huwag kang tutulad sa akin. Nauunawaan ko, Tay. Sige na, ako nang bahala dito. Kadoy, saluhin mo! Wika ni Sarhento, sabay hagis ng kampilan. Nang masalo ito ni Kadoy, idinikit ng binata ang martilyo sa talim ng kampilan. Laking gulat ng mga naroon nang biglang magbago ang anyo ng martilyo. Humaba ang hawakan, naging kulay ginto. Masdan niyo ang totoong anyo ng martilyo ni Mapulon. Hindi ko akalain na makikita ko pa ito. Wika ni Mang Seloy. Namangha ang lahat dahil hindi nila inakala na masisilayan ang totoong anyo ng isa sa mga sandata ng Bathala. Ito ang gusto ko. Sana bigyan mo ko ng magandang laban, Manong Kadoy. Wika ni Joaquin, sabay sugod sa kinakatayuan ng binata. Nagpalitan ng atake ang dalawa at sa tuwing magtatama ang mga sandata, nagpapakawala ito ng malakas na enerhiya. Halos masira ang paligid, lalo na ang mga kabayang gawa sa kawayan at nipa. Nagpasya si Kadoy na ilayo sa lugar ang laban, kaya mabilis itong tumakbo palayo. Tatakasan mo pa ako. Sa palagay mo makakaligtas ka? Wika ni Joaquin sabay sunod kay Kadoy. Sundan natin sila. Maiwan ang ilan sa inyo. Tulungan ng mga tao. Magpapaiwan ako at tutulong sa mga taga-baryo. Ayokong masaksihan ng laban. Malakas ang pakiramdam ko. Mauulit na naman ang kaganapan. Naunawaan ko, Manong, pero kailangan natin itong pagdaanan. Ito lang ang paraan para mapigilan ang napipintong malaking panganib. Wika ni Sargento Temio. Matapos ay umalis na ito para sundan si Kadoy. Inilikas ng magkasanib na puwersa ng mga haring bakal at manunugis ang mga tao sa baryong iyon sa pangamba na maaaring bumalik si Joaquin. Samantala, patuloy pa ring sinusundan ni Joaquin si Kadoy hanggang sa makarating ang mga ito sa nasunog na kawayanan. Huminto si Kadoy sa kalagitnaan, hinarap ang paparating na kalaban. Natatandaan mo pa ba ang lugar na ito, Joaquin? Alam mo, ngayon ko lang napagtanto. Magaling kang manlinlang, lalo na ng mga sandali na pinalong mo ang apoy gamit ang karit. Kaya ako nga nasabing madali kang maloko dahil dito. Ako rin ang may gawa ng apoy na yon para masubukan ang taglay na kakayahan ng hawak mong sandata. Aminin ko natatakot ako sa lakas niyan. Pero yon ang hinahanap ko. Sa oras na matalo kita, kukunin ko ang hawak mong sandata. Malabong mangyari ang sinasabi mo, Joaquin. Alam mo bang nagpipigil lang ako kanina? Marami kasing madadamay eh.
Ngayon mararamdaman mo ang buong lakas ng hawak kong sandata. Wika ni Kadoy, sabay hampas ng martilyo sa lupa. Bigla itong nabitak. Naglitawan ang matutulis na bato. Taglay ng sandatang hawak ni Kadoy ang elemento ng lupa, kaya nagagawa nitong manipulahin ang mga puno at malalaking bato. Mabilis namang nakaiwas si Joaquin. Gumante ng atake, ngunit winawasiwas lang ni Kadoy ang martilyo. Tumalbog lang ang atake ng kalaban. Sumugod papunta kay Joaquin ang binata. Nagpalitan ang mga ito ng atake. Kapwa ayaw magpatalo. Ang isa ay punong-puno ng paghiganti. Samantalang ang isa naman, puno ng determinasyon. Pigilan ang napipintong panganib. Alam mo Manong Kadoy, isang bagay lang ang pinagtataka ko. Parehong-pareho kayo ng iyong ama. Bakit gustong-gusto niyong ialay ang mga buhay niyo para sa ibang tao? Ano ba ang pakinabang nila sa inyo? Hindi kailangan na meron kang pakinabang sa isang tao para tumulong, Joaquin. Ando na tayo sa katotohanan na hindi tayo mabubuhay na nag-iisa. Ngunit hindi yun dahilan para mag-antay ng kapalit. Lahat ng nagagawa natin ay para sa kapwa. Muling wika ni Kadoy. Nagpakawala siya ng atake. Kahit pa mamatay ka. Nakakalokong isipin. Pero ako kailanman, hindi ako gagawa ng kahit ano para sa aking kapwa. Lalo pa kung wala akong papakinabangan mula sa kanila. Wika ni Joaquin habang sinasangga ang mga atake ni Kadoy. Ugali ng isang makasarili ang meron ka, Joaquin. Kaya kahit matalo mo man ako, makuha ang sandatang hawak ko, hindi pa rin mapapasayo ang kapangyarihan ng paglikha at pagwasak dahil hindi ka karapat-dapat. Wika ni Kadoy. Laking gulat ni Joaquin dahil biglang pinaluputan ng malaking baging ang kanyang mga kamay at paa. Sa tingin mo, mapipigilan mo ko gamit ang mga baging na ito? Wika ni Joaquin. Binitawan nito ang sandata at nang dumikit sa lupa ang talim ng karit, biglang natunaw ang mga baging. Muling sumugod si Kadoy. Isang malakas na hampas ng martilyo ang binagsak nito kay Joaquin. Ngunit nagawa lang itong sanggain ng binata. Yan lang ba ang kaya mong gawin? O baka naman pinipigilan mo lang ang iyong sarili? Pasensya ka na, pero wala akong intensyon na patayin ka. Yan ang malaki mong pagkakamali. Dahil ako, kanina pa nang gigigil na pugutan ka ng ulo at ipakain sa karit na ito ang iyong kaluluwa. Itinulak ni Kadoy si Joaquin. Tumalon palayo dahil biglang nagbago ng anyo ang karit. Mula sa kulay puti nitong talim, naging itim at bagyang humaba. Lumalabas din mula sa talim ang kulay itim na enerhiya, unti-unting bumabalot sa paligid. Hindi mo ba naririnig ang sigaw ng mga kaluluwang nakakulong sa karet na ito? Ang sarap pakinggan ng kanilang mga iyak at pagmamakaawa. Wala kang puso, Joaquin. Paano mong naaatim na gamitin ang isang banal na sandata para sa pansariling kapakanan? Pansariling kapakanan? Isinasakatuparan ko lang ang matagal ng gusto ng mga bathala. Maging malinis ang mundong ito. Ngayon, nasaan ang pagiging makasarili sa bagay na yon, Kadoy? Hindi to ang kagustuhan ng mga bathala, Joaquin. Kaya gumising ka na. Pag-uusap ng dalawa. Muling sumugod si Kadoy. Patuloy na nagpalitan ng atake ang dalawa. Biglang natigilan ng binata dahil napansin nito na sa bawat pagwasiwas ng karit may mga kumakawalang nilalang. Anong ginawa mo, Joaquin? Ngayon mo palang napansin. Simple lang.
Pinakawalan ko sa mundo ang ilang nilalang na tutulong para linisin ito. Masyado akong abala sa pakikipaglaro. Walang yaka. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Tumalon palayo si Kadoy upang kumuha ng buwelo. Muling sumugod ang binata at sa pagkakataong iyon, ginamit nito ang nakatagong kakayahan ng martilyo ni Mapulon. Pasensya na po kayo, Tay. Pero mukhang hindi ko na matutupad ang pangako na hindi mapatay si Joaquin. Itinayo nito ang martilyo na nakaturo pa itaas. Lumuhod ang binata at nanalangin. Tinatawagan ko ang mga diwata ng 4 na elemento. Sinasamo ko kayo sa ngalan ng bathala ng pagkawasak at paglikha. Wika ni Kadoy. Naglabasan ang maliliit na butil ng liwanag sa lupa, puno, ilog, maging sa kalangitan. Unti-unti itong nagtitipon sa ulo ng martilyo hanggang sa magliwanag ito. Biglang gumuhit ang malakas na kidlat pababa kay Kadoy, dahilan para lumikha ng malakas na bugso ng enerhiya. Tumalsik ng malayo si Joaquin, bagyang nakaramdam ng takot. Maging sina Sargento Temyo, natanaw ang malakas na kidlat mula sa malayo. Nako, Panginoon ko, ito na nga ba ang kinakatakutan ko? Patuloy ito sa pagtakbo hanggang sa makarating sa bangin kung saan tanaw ang 2 binatang naglalaban. Nakita nito na nakapaikot kay Kadoy ang maliit na bola ng liwanag. Sa pagitan ng mga bola, kumikislap ang malakas na boltahe ng kuryente. Ayoko sanang gamitin ito sa Joaquin. Pero wala na akong pagpipilian. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa ganitong sitwasyon. Wala akong pake sa sinasabi mo. Ano man ang gagawin mo, bilisan mo na. Kanina pa ako kating-kati na umalis. Itinaas ni Kadoy ang martilyo. Winasiwas ito ng palang. Lumipad papunta kay Joaquin ang 7 bola. Nang dumikit ito sa kanyang sandata, biglang bumulusok ang malakas na kidlat mula sa langit. Mabilis namang nakaiwas ang binata kaya hindi ito napuruhan. Kamunti ka na ako doon . Buti naman sineseryoso man ako. Oras na para tapusin ang laban dahil marami pa akong dapat gawin. Nagpakawala si Joaquin ng mga nilalang. Kagad sumugod sa kinaroroonan ng binata. Malausok ang katawan ng mga ito. Alam ni Kadoy na hindi uubra ang pisikal na atake. Ngunit laking gulat ng binata nang biglang humarang si Solomon at ang ilan sa mga haring bakal. Sabay-sabay na nag-usal ng dasal ang mga ito para mabalot ng depensa ang binata. Ito lang ang maaari naming ibahagi, Kadoy. Salamat sa mga kaalamang itinuro mo sa amin. Habang buhay naming tatanawin na utang na loob. Wika ni Solomon. Lalong nang galaiti sa galit si Joaquin. Kaya muli itong nagpakawala ng mga nilalang. Sa pagkakataong iyon, hindi na kinaya ng pangkat ng haring bakal ang atake. Tuluyang napahamak ang mga ito. Napasigaw si Kadoy sa sobrang galit. Ngunit hindi pa rin nagpadaig sa nararamdaman. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito, Joaquin. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi ka nakinig. Pagbabayaran? Naririnig mo ba ang sarili mo? Unti-unti nang nalalagas ang mga kasama mo at sigurado ako walang sino man sa mga naiwan ang gustong kumalaban sa akin. Pangaasar ni Joaquin. Akmang susugod na sana si Kadoy nang bigla itong makarinig ng banayad na boses. Huwag mong hahayaan na lamunin ka ng galit.
Ipaubaya mo sa akin ang laban na to. Biglang nagdilim ang paningin ni Kadoy hanggang sa tuluyan nitong mawalan ng malay. Samantalang sina Sargento Temyo naman, patuloy lang na pinapanood ang laban. Nagulat ito nang biglang nag-iba ang kilos ni Kadoy. Teka, parang nag-iba ang kilos si Kadoy. Wika ni Sargento habang bumababa ng bangin papunta sa pinaglalabanan ng dalawa. Masyado ka nang nagiging lapastangan. Hindi mo'y ginalang ang hawak mong sandata. Nagulat si Sargento Temyo nang marinig ang boses na lumalabas sa bibig ng binata. Mabaging langit, Bathalang Mapulon, ikaw ba yan? At sino ka naman? Bakit ka nakikialam dito? Alam nito, hindi na si Kadoy ang kausap ng mga sandaling iyon. Bakit ako nangingialam? Ako ang may likha ng sandatang hawak mo. Hindi to ginawa para mapasakamay ng mga taong kagaya mo. Naparito ako para bawiin yan mula sa pangalaga ng iyong angkan. Wika ni Mapulon. Nang mga sandaling ito, nagsipagdatingan na si Nakaramon, pati na rin si Mang Siloy. Hindi napigilan ng matanda ang sariling pumunta nang makita ang malakas sa kidlat. Ito na ang kinakatakutan kong mangyari. Ngayon siguradong mailalagay sa dapat kalagyan ng binatang yan. Anong ibig mong sabihin, Siloy? Hindi na si Kadoy ang nakikipaglaban, kung hindi ang mismong bathala ng paglikha at pagkawasak na si Mapulon. Napalingon si Caramon sa binata. Laking gulat nito nang biglang hawakan ni Kadoy ang talim ng karet. Hindi ka karapat-dapat na magtagal sa mundong ito. Wika ng bathala, sabay hablot ng sandata sa kamay ni Joaquin. Itinutok niya ito sa leeg ng binata at pinaluhod. Hindi na nagawang magsalita ni Joaquin. Biglang hinila ni Kadoy ang karet. Sumama ang kaluluwa nito sa talim. Matapos ay biglang nawalan ng malay ang binata, naglaho ang karet sa kanyang kamay. Nilapitan ni Mang Siloy ang binata, inalalayang makatayo. Kadoy! Kadoy, gumising ka! Wika ni Mang Siloy. Nang magmulat ang binata, nagulat ito nang makitang nakahandusay sa lupa si Joaquin. Anong nangyari? Sinong tumalo kay Joaquin? Hindi ka maniniwala, pero si Mapulon ang kusang bumaba para kunin ang karet ni Magwayen. Sinasabi ko na nga ba? Siya nga ang boses na narinig ko. Kasalanan din to ni Joaquin. Hindi siya nakinig. Matapos ang kaganapang iyon, inayos nila ang bangkay ni Joaquin para bigyan ng desenteng libing. Para kay Mang Siloy, anak pa din ito ng kaibigang si Ofelia. Hindi makapaniwala ang lahat na hahantong sa ganong tagpo. Ilang araw ang nakalipas. Unti-unting bumalik ang lahat sa dati. Tumulong si Kadoy sa pag-aayos ng mga nasirang kabuhayan ng mga tao. Nagpatuloy din si Kadoy sa kanyang ginagawa. Naging laganap ang husay nito sa kanilang lugar. Hindi lang sa paggawa ng mga sandata, kundi maging sa kagamitang pangsaka. Maliban sa pagiging panday, isinabuhay din ito ang mga tinuro ni Solomon hanggang sa hindi na malaya ng binata na unti-unti na itong nagiging manggagamot. Tignan mo nga naman. Sino mag-aakala maging ang sira ng tao kukumpunain mo? Pero masaya ko para sa'yo. Pinili mo ang daang ito. Ako din po, tay. Sino ba mag-aakala malalapit ako sa mundo ng lihim na karunungan? Utang ko ang kalaman na ito sa mga haring bakal.
Habang nagpapahinga, isa-isang lumalapit ang mga tao sa kanya para magbigay ng mga alay, buhay na manok, gulay, prutas, at kung ano pa ang makakayanan. Sa kabila ng pagiging abala, hindi pa rin inalis ni Kadoy ang pagiging panday. Marami pa rin ang nagpapagawa sa kanya. Karamihan sa mga ito ay magsasaka. Ngunit hindi lang dito nagtapos ang pakikipaglaban ni Kadoy. May mga taong naghahangad na makuha ang martilyo. Isa na nga dito ang mambabarang na si Hiner. Pumunta ito sa kanyang pandayan para magpagawa. Ngunit dahil sa may kaalaman na si Kadoy sa lihim na karunungan, kaagad niyang naramdaman ang kakaibang presensya. Gandang umaga sa'yo. Nais ko sana ipagawa ang aking pangararo. Walang problema. Pero sigurado ka ba, ito lang ang sadya mo sa akin? Malakas ang pangamoy mo. Gusto ko sanang kunin ang sandatang hawak mo, pero parang mabibigo ako. Siguro kung noon ka pumunta, hindi ko malalaman na isa ka mambabarang. Pero hanga din ako sa tapang mo ha. Ngayong kilala na kita, maaari ko bang malaman ko noong dahilan mo kung bakit mong gustong makuha ang martilyo? Ang martilyong yan ay pagmamay-ari ng bathala ng paglikha at pagkawasak. Ito ay mainam na pagkunan ng lakas para sa aming mga mambabarang. Huwag kang mag-alala dahil iba ako sa mga mambabarang na kilala mo. Kung ganun, maaari bang malaman ang pangalan mo? Hiner ang pangalan ko. Ang kakayahan ko sa pambabarang, ginagamit ko para makatulong sa iba. Ginagamit sa kabutihan? Gaya ng ano? Patuloy pa rin ito sa paggawa habang nakikipag-usap. Ang pambabarang, hindi lang ginagamit sa pamiminsala. May kakayang makagamot at malungkot mang sabihin, pero unti-unti nang nauubos ang aming kapangyarihan at kailangan namin ng martilyo para may pagkunan kami ng lakas. Napahinto sa pagtatrabaho si Kadoy. Naupo sa harapan ng lalaki. Hindi rin naman siguro lingid sa kaalaman mo. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa iba o ibigay kahit kanino man ang sandata. Kaya pasensya na. Pero gagawin ko ang lahat para hindi mo ito makuha sa akin. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na kunin sa pangalaga mo ang martilyo. Sa halip makikiusap ako sa'yo. Tulungan mo kaming makabangon. Paanong tulong ang magagawa ko sa inyo? Isa kong hamak na panday. Hindi ako magpupunta sa lugar na to nang walang sapat na kaalaman tungkol sa'yo. Kaya nakikiusap ako dahil ikaw lang ang pag-asa ng aming samahan. Alam kong hangad mo din ay ikabubuti ng nakararami, kaya nagbakasakali akong lumapit sa'yo. Hindi ko alam kung paano ako makakatulong, pero sige, susubukan ko. Maraming salamat kaibigan. Kung hindi mo mamasamain, isasama ko mga natira sa amin pagbalik dito. Kung yan ang gusto mo, nandito lang ako sa pandayan. Matapos makuha ang pagpayag ng binata, umalis na si Hiner. Ilang linggo ang nakalipas bago ito bumalik. Nagulat si Kadoy nang makitang ilang katao ang kasama nito. Ipagpaumanhin mo kaibigan ha. Napadami yung sumama sa akin eh. Lahat sila namamangha sa kakayahan mo. Gusto kang makita ng personal. Ayos lang. Malawak ang aming bakuran. Maaari kayo magtayo ng maliit na kubol at pansamantalang manatili kung gusto nyo. Maraming salamat, hayaan mo. Makakabawi din kami sa kabutihan mo. Nang mga sandaling iyon, kinausap ni Kadoy ang mga kasama nito. Nakaisip ang binata ng isang paraan para maibalik ang nawawalang kakayahan ng mga mambabarang. Gumawa ang binata ng punyal para sa mga ito. Isinali ni Kadoy ang bahagi ng kapangyarihan ng martilyo upang makatulong sa kanila. Gamitin nyo ang mga punyal para sa ikabubuti ng mas nakararami. Malaking tulong ang ginawa mo kaibigan. Hindi ko inakala na aabot tayo sa ganito.
Maliit na bagay kung ikukumpara sa maaari niyong may tulong. Ito lang ang maaari kong gawin upang umalalay sa inyong pangangailangan sa pagtulong sa iba. Nanatili ang mga mambabarang sa kanyang bakuran. Sa mga panahong naroon sila, maraming natulungan. Nagkalat ang mga ito sa buong paligid. Madalas bumibisita ang mga mambabarang kay Kadoy para magdala ng alay bilang pasasalamat. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng sariling pamilya si Kadoy. Pinamana ang lahat ng kaalaman sa anak. Buong puso itong tinanggap, pinaglinang ang kaalaman. Habang tumatagal, lalong nakikilala ang pandayan ni Kadoy. Ipinalaganap din ng kanyang mga anak ang kanilang magawa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pandayan sa lugar kung saan man sila mapadpad. Nagkaroon ng 5 anak si Kadoy. Karamihan sa kanila napadpad sa bahagi ng Luzon. Kagaya niya, nakilala din ng tao ang kanilang magawa. Naging moderno man ang panahon, ngunit hindi pa rin nawala ang kalidad ng kanilang magawa. Nanatili sa tradisyonal na pamamaraan ang pamilya ni Kadoy. Dahil mas gamay nila ang prosesong ito, mas pulido na nagagawa ang bawat detalye, lalo na ang mga patalim. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito ay nagamit pa sa mga kilalang pelikula dito sa bansa, maging sa ibang bahagi ng mundo. Halos walang nakakaalam ng totoong kwento ni Kadoy at ng kanyang magawa. Ngunit makikita ito sa bawat kutsilyo, itak, espadang ginawa ng bagong henerasyon na nagmula sa kanya. Pinanatili ng mga ito ang tradisyon ng paggawa ni Kadoy, kaya kinilala ang pamilya bilang pinakamahusay na panday sa buong probinsya at sa buong bansa. Sumali ng ilang patimpalak ang isa sa mga apo nito. Nanalo ng parangal sa Amerika, Forged in Fire. Ginamit din ng isang kilalang content creator ang mga gawa nila Kadoy bilang replika, at ang espadang ito ay ginamit sa isang sikat na pelikula sa bansang Japan. Sa kabila ng kasikatan, nanatiling mapagkumbaba ang pamilya ni Kadoy. Sa kadahilanang hindi naman ito ang pangunahin nilang adikain, ipinagpatuloy nila ang pangalaga sa banal na sandata. Patuloy na itinaas ang karangalan ng angkan na sila ay nagmula sa isang mahusay na panday sa nayon.